Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Ma'am, on another topic lang po. So recently po, Chinese Embassy claimed na there was conversation recording between a personnel from Chinese Embassy and AFP Westcom regarding doon sa kiniklaim nila na new model na allegedly nag-agree yung government. So we're still asking right now if they will provide the actual recording, and AFP Westcom hindi pa po sila nag-react regarding this. But if indeed, ma'am, let's say they provided the Chinese Embassy na may ganitong recording, may transcript, eto rin ba, ma'am, yung dapat na imbestigahan? And we're also asking then, ma'am, the Chinese Embassy if indeed AFP Westcom is aware if the conversation is being recorded. If that's the case, ma'am, will they also be liable? Kasi di ba, ma'am, alam naman natin na kapag ganyan may mga conversation, dapat both sides ini-inform if the conversation is being recorded. Well, basang-basa na ang papel ng China sa mga bagay na dapat nilang i-inform, na hindi nila ini-inform, o mga bagay na kung meron man na hindi nila dapat sinasabi pero sinasabi nila. Grabe ang information warfare talaga na wini-wage ng China. At dahil ganun ang katapat din natin, no? Hindi lang yung pambubuli nila sa West Philippine Sea, hindi yung klaro at napaka-dubious na papel dito sa mga POGOs, hindi lang yung questionableng majority interest sa ating national grid. Dahil ganito rin ang information warfare at influence operations na wini-wage nila. Lalong dapat nating pagpursigihan to get at the truth and to uncover what is just smoke and mirrors sa kanilang ginagawa. So kung meron talaga silang recording at kung meron talaga silang transcript, they should at the least make it available to the government, to the executive. Dahil seryosong claim na naman nila iyan ng isang, ano po yun, yung agreement, what did they call it? New model, yung sinasabi, yung pinangangalandakan na naman nilang new model dyan sa West Philippine Sea. The last I heard, the only model is under the UNCLOS. The last I heard, the only model is yung pagkapanalo natin sa Hague Tribunal. And the latest I heard, ang pinakabagong bahagi ng solo at totoong model ay yung kapapasalang namin na Maritime Zones Act. So that's a serious claim on their part. Pinakabago na naman nilang kiniklaim sa ating karagatan, sa ating teritoryo, sa ating exclusive economic zone. At I cannot speak for the AFP Westcom, pero yung Department of National Defense, si Secretary Chodoro has already warned us also na baka pinaghahati-hati tayo ng China para i-divert yung atensyon nating lahat sa mga violent, aggressive at saka dangerous moves nila laban sa iba't ibang vessels at mamamayan nating mga Pilipino sa karagatan. Hindi pa man nagsalita yung AFP Westcom, nagsalita na nga yung DND at si Presidente mismo has been speaking about these various actuations of China, whether sa West Philippine Sea or sa embahada nila dito sa Pilipinas. So kung may kiniklaim silang ganoon, patunayan nila, and then of course that would become material sa inaabangan ko pang investigasyon ng resolution ko on the gentleman's agreement or agreements, kung mas marami man yun na kiniklaim ng China. Na i-refer na rin po iyon sa Committee on Foreign Relations, and inaabangan ko na lang hanggat maaga sana yung pagdinig doon. Regarding doon, ma'am, sinasabi nyo nga na parang yung information warfare kasi yung nangyayari dito, no? Since magko-conduct na tayo possibly ng itong hearing, meron ba tayong caution, for example? Kasi there possibly mga ilang senators na rin po nagsabi na may mga sensitive information na ma-discuss, and obviously the other side is also monitoring what is happening. Are you planning na may mga certain topics na gawing executive instead na public, and then piliin lang yung mga, hindi masyadong, that would not jeopardize our national security?
Posible naman yon. Sanay na sanay ang Senado at ang lahat ng senador na kapag may hiniling ang excuse me, may hiniling ang isang resource person at pinagbigyan ng chair at wala namang mag-object sa aming mga senador na miyembro ng komite or kahit sinong senador, madali namang pumasok sa executive session. Anyway, minded ang buong Senado na ang taas ng interes ng publiko sa ganitong mga issue. Recent surveys have even showed na gusto talaga ng karamihan ng mga Pilipino na umalis ang China sa ating bahagi ng dagat. Surveys show na ang karamihan ng mga Pilipino gustong ang gobyerno ay gawin ang lahat na kaya niya para paalisin ang China sa ating teritoryo. Kaya dito sa pinakahuling kabanata na ang gulo-gulo at paiba-iba ang sinasabi ni Duterte at ng mga dating cabinet members nila tungkol sa so-called gentleman's agreement na iyan, ang higit na kalinawan dyan ay mas mabuti. Of course, mindful of any national security considerations. Hi ma'am, good morning. Hello po. Ma'am, regarding do sa gentleman's agreement, na-refer na po kasi sa Senate Committee on Foreign Relations. Apo. So ma'am, sino po yung mga nilulook forward natin na maipatawag po dun sa inquiry? Well, kailangan desisyonan niya ng chair yung kanilang tatawagin si Duterte ba? Kinatawan ng Chinese embassy ba? Yung ating mga defense, national security, National Intelligence Coordinating Agency, Armed Forces of the Philippines, Philippine Navy, lahat nung may kinalaman at may mahalagang opinyon dun sa di umanong pagkakasundo ni Duterte na hindi na natin i-reinforce yung BRP Sierra Madre dun sa Ayungin Shoal. Posible din Department of Energy dahil ang implikasyon ng Ayungin Shoal ay doon din sa Reed Bank kung saan ang yaman-yaman di umano ng mga gas and oil reserves na kailangan natin lalo na't kung totoong paubos na ang Samalampaya at ang Reed Bank naman ay nasa loob din ng teritoryo at EEZ ng Pilipinas. Pero ma'am, kayo, personal point of view, gusto nyo si former President Duterte mag-appear talaga? Di ko naman masabing gusto ko silang makita, pero ang trabaho po ng komite at ng Senado ay kunin as much as possible first-hand, primary source, straight from the horse's mouth, ika nga, ang mga totoong kaganapan, ang katotohanan sa subject ng aming mga investigasyon. Dahil din in aid of legislation. Kasi kailangan naming tanungin, ang isang dating presidente ba, kahit ayaw kong maniwala na kahit sinong presidente ay kayang ipagkanulo ang pambansang interes natin, kailangan namin itanong, ang isang dating presidente ba pwede niyang obligahin ang lahat ng mga susunod na presidente, di umanong architects of foreign policy na hayaang maagnas na lang sa hangin at sa tubig ng Ayungin Shoal ang isang BRP Sierra Madre at mawala na lang, mabura ang sa ngayon pinaka-importanteng sovereignty marker natin sa West Philippine Sea. Ma'am, last question na lang. Kahapon po kasi wala naman pong particular na pinoint out si Senate President Juan Miguel Zubiri, pero niremind niya po yung mga fellow senators na wag daw pong ma-turn into political witch hunt yung mga inquiries. Your reaction lang po. Narinig ko lamang kay SP yung salitang political. Hindi ko naman narinig yung salitang witch hunt. And naintindihan ko yung ibig nilang sabihin at in a way, hindi naman sa hindi kailangan yon, pero refleksyon ng aktual na pakiramdam ng karamihan ng mga Pilipino. Dahil lumalabas din sa survey na arguably, yung usapin ng pambansang interes ng Pilipinas sa West Philippine Sea ang pinaka-unifying issue sa ating mga Pilipino. Pero sabi ko rin sa privilege speech, kahit na or dahil kailangan nating magkaisa, importante ring mag-establish ng accountability. Kung merong lumabag sa ganyang dapat na pagkakaisa, kung merong nagtraidor sa pambansang interes ng Pilipinas, kailangan papanagutin din sila. Morning, ma'am.
Good morning. Morning. Do you intend to summon din yung mga member ng Municipal Council ng Bamban? Kasi yesterday, Senwin was asking Mayor Guo kung yung relasyon niya sa Hongsheng. Kahit nasa dokumento, siya yung representative. In black and white. Sinasabi niya na hindi siya. At pinakilala niya lang. Kung siya talaga yung humarap sa di ba makikilala siya nung vice mayor and the town council members. Posibleng paimbitahin din yung members ng municipal council, whether yung past o yung present. Dahil yung nakaraan at paulit-ulit si Mayor Guo na ang dating administrasyon. So, sila nga ang nag-issue ng letter of no objection o LONO kay then Alice Guo bilang representante, nakasulat sa dokumento, representante ng Hongsheng, at nabanggit din ni Attorney Asek Benitez na nabanggit din nila na yung members ng municipal council ay naging subject din ng kanilang fact-finding sa loob ng department ng DILG at posibleng subject ng findings and recommendations. So, very possible, maimbita rin sila. How about residents po? Regarding doon naman sa identity and personality of Mayor Guo? Could be dahil sa research namin at ang mga kababayan natin sa Bamban, magkakakilala silang halos lahat. As in, walang nakakakilala kay Mayor Guo nung una siyang biglang lumitaw doon at tumakbo at nanalo bilang mayor. As in, sabi nung ibang mga kausap namin, zero ang nakakakilala sa amin sa kanila nung panahong iyon. Have you received any information at even kahit na initial lang from the intelligence community regarding the personality of Mayor Guo? Ongoing ang investigations nila ng mga intel agencies. So, karamihan nung ipinakita at itinanong ko kahapon sa hearing ay galing din sa aming research kay Mayor Guo at yung buong Baofu operations na iyan. And we also, through the hearing yesterday, we also shared those with the government agencies at na-appreciate din namin kung meron din kaming nakukuha mula sa kanila. Should our intelligence community be also concerned regarding the identity of Mayor Guo and the possibility that there are other persons na galing sa China na pumasok hindi lang sa politika pero sa business community, ibang sectors, even from the media? I'm sure they're very concerned dahil sila yung bahagi ng ating national defense and national security establishment na mandato nila siguruhin na on the level yung totoo yung mga bona fides ng iba't ibang mga taong pumapasok dito sa ating bansa, lalo na mga dayuhan. Halos hindi naman na nila kailangan sanang pumasok sa ekonomiya natin dahil thriving naman yung Filipino-Chinese community natin na mga Pilipino. Ang nakakabahala ay kapag itong mga dayuhan ay pumapasok dito sa ating bansa and then either pumapasok sa pamamagitan ng economic activities, lalo na nitong napaka-negatibong POGO, para magkaroon ng entry point sa ating politika. So I'm sure, very concerned ang intelligence community ng Pilipinas dyan. I'm sure inaalam po nila iyan. Ma'am, paulit-ulit na lang yung involvement ng POGO sa mga criminal activities like human trafficking, cyber fraud, tapos ngayon, pati mga local executives na sasangkot na. So, hindi ba bibilisan na ng Senate yung approval sa committee report na nagsusulong ng total ban sa POGO o kaya ay mag-legislate ng batas para talagang maipagbawal na yung POGO sa bansa? Yes, dapat lang namin gawin yon. Pinirmahan ko yung committee report ng Committee on Ways and Means chaired ni Chair Sherwin Gatchalian, and I'm just waiting na ma-actionan na namin yon in plenary or gaya ng itinanong ninyo, kung kailangan pang magpasa ng batas para lang kontrahin talaga with the force of law yung naging polisiya in effect
ni Duterte noon na buksan talaga ang bansa natin sa POGOs, we should do that now, whether through the committee report or through a bill passed into law. Kasi ano pang iniintay natin? And in the meantime, nanawagan ako ulit kay Presidente sa hearing kahapon, kung gusto talaga nilang sugpuin ang krimen, kung gusto talaga nilang inip in the bud yung banta sa pambansang seguridad nitong mga POGO na to na kuta ng mga krimen, kuta ng mga operators ng suspected na surveillance at saka hacking. First big step nila, i-ban na ang POGO, palabasin na ang POGO. Ma'am, ano yung nakita niyong dahilan? Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.